Bakit ba kailangan pang mamatay ni Jesus sa krus para sa mga kasalanan natin? Ako po si Pastor Fenton and welcome to All for Jesus Daily Bible Study. Marami sa atin ang lumaki na naririnig ang salitang kasalanan, pero madalas ay hindi natin lubos na naiintindihan kung ano talaga ito at kung bakit naging napakalaking issue nito sa harap ng Diyos. Akala ng marami, ang kasalanan po ay para lamang sa mga taong gumagawa ng mabibigat na krimen tulad ng pagpatay, pagnanakaw o iba pang malalaking pagkakamali na nakikita natin sa balita. Pero sa pag-aaral po natin ngayon sa Biblia, makikita natin na ang kasalanan ay may mas malalim na kahulugan na direktang apektado ang bawat isa sa atin. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pag-usapan ang paksa na ito para maunawaan po natin ang tunay na kalagayan ng ating puso at para makita po natin ang malalim na dahilan kung bakit napakahalaga ng krus sa ating buhay. Dito po natin sisimulan ang paghimay sa ating unang mahalagang punto na magbibigay linaw sa ating paksa ngayon. Una, ang kasalanan ay ang hindi natin pag-abot sa perpektong standard ng Diyos. Sa pag-aaral po ng konteksto ng Biblia, ang tunay na kahulugan ng kasalanan ay maihahalin tulad po sa isang pana na itinira ng isang manlalaro pero hindi tumama sa mismong bullseye o sa pinaka-target. Ang target na itinakda ng Diyos para sa ating buhay ay ang mabuhay ng may perpektong kabanalan, katapatan at pag-ibig. Kaya naman po, kapag tayo po ay nag-isip ng masama, nagtanim ng galit, nagsinungaling o nagkulang sa pagmamahal sa ating kapwa, doon po natin nararanasan ang tinatawag na paglihis sa orihinal na layunin ng Diyos. Ibig sabihin po mga kapatid, kahit sa tingin natin ay mabuti tayong tao kung ikukumpara sa ibang mas masama ang ginagawa, ang tunay na basehan pa rin po ay ang perpektong ugali ng Diyos at hindi ang standard ng mundong ito. May isang napakalinaw na patunay ang Biblia patungkol sa katotohanan ito na matatagpuan po natin sa Romans chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa maluwalhatiang pamantayan ng Diyos. Napakalinaw po ng sinasabi ng talata na bawat tao ay kasali rito at walang sino man sa atin ang nakaligtas sa kondisyong ito. Ipinapakita po nito ang isang malinaw na pattern sa kasaysayan ng tao na kahit anong pilit nating maging mabuti sa pamamagitan ng sarili nating paraan, palagi pa rin po tayong nagkukulang at sumasablay. Ang salitang pamantayan o standard na binanggit sa talata po ay tumutukoy sa orihinal na disenyo ng Diyos para sa tao, kung saan nilikha niya tayo para maging kapamahagi ng kanyang kabutihan. Dahil sa kasalanan po mga kapatid, nasira ang magandang ugnayan na iyon at nagkaroon ng isang malaking gap o malalim na agwat sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ang naging automatic na epekto po nito sa ating buhay ay ang kawalan ng tunay na kapayapaan at ang pagkakaroon po ng espiritual na kamatayan na hindi kayang gamutin o ayusin ng kahit anong mabubuting gawa, pilantropo o relihiyon. Kailangan po nating ma-realize mga kapatid na ang kasalanan ay hindi lang basta isang listahan ng mga maling aksyon. Ito po ay isang malalim na kondisyon ng puso ng tao na naging hiwalay at rebelyoso sa ating Creator. Pangalawa, ang krus ang natatanging paraan ng Diyos upang bayaran ang ating utang at ibalik ang ating relasyon sa Kanya. Dahil po sa malalim na agwat na gawa ng kasalanan, naging imposible para sa tao na iligtas ang sarili sa pamamagitan ng sariling sikap. Ang Diyos po ay banal at makatarungan, kaya hindi niya pwedeng palampasin na lamang ang kasalanan ng walang kaukulang parusa. Pero sa kabilang banda po, ang Diyos din po ay mapagmahal, kaya gumawa siya ng isang perpektong paraan kung saan mairaraos ang kanyang hustisya nang hindi tayo napapahamak. Ang solusyong ito ay walang iba kundi ang krus ni Jesus. Sa krus po nangyari ang tinatawag nating substitution, kung saan ang isang walang kasalanan ay siyang umako ng parusa na para sa mga may kasalanan. Doon po sa krus, hinarap ni Jesus ang galit at hatol ng Diyos laban sa kasalanan upang ang sino mang magtitiwala sa Kanya ay makaranas ng kapatawaran at kalayaan. Ito po ang dahilan kung bakit napakahalaga ng krus at may isang napakagandang talata sa Biblia na nagpapatunay nito. Basahin po natin ang Roma chapter 5 verse 8. Sinasabi po rito, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan nito noong tayo ay makasalanan pa. Si Kristo
ay namatay para sa atin. Napakalalim po ng kahulugan ng talatang ito dahil ipinapakita nito ang uri ng pag-ibig na hindi naghihintay na maging perpekto muna tayo bago tayo tulungan. Hindi po natin kailangan ayusin muna ang ating sarili bago lumapit sa Diyos dahil mismong si Kristo ang bumaba at lumapit sa atin sa gitna ng ating maduming kalagayan. Ang krus ang nagsisilbing tulay na sumira sa pader na humahati sa atin at sa Diyos. Sa pamamagitan ng sakripisyong ito mga kapatid, ang ating legal record na puno ng kasalanan ay binura at pinalitan ng perpektong record ni Jesus. Ito ay isang libreng regalo ng kaligtasan na kailangan na lamang nating tanggapin ng may pananampalataya at pagpapakumbaba dahil ang lahat ng ating utang ay fully paid na doon sa krus ng Kalbaryo. At sa ating pagtatapos, ang pag-unawa po sa tunay na kahulugan ng kasalanan at sa layunin ng krus ang magpapabago po sa ating pananaw sa buhay araw-araw. Ang kasalanan po ay ang ating paglihis sa perpektong standard ng Diyos. At ang krus naman ang naging sukdulang patunay ng kanyang hustisya at pag-ibig upang tayo ay muling maikonekta sa kanya. Hindi po isang dekorasyon o simpleng simbolo lamang ang krus, kundi ito po ang mismong kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa atin mula sa tiyak na kapahamakan. Dahil po sa ginawa ni Jesus, ang ating buhay na dati ay hiwalay sa Diyos ay mayroon na ngayong katiyakan, pag-asa at bagong simula. Huwag po nating sayangin ang sakripisyong ito, kundi mamuhay tayo ng may pasasalamat at buong katapatan sa Kanya. Ang krus po ang nagpapatunay na kahit gaano kalaki ang iyong kasalanan, mas higit na dambuhala ang biyaya at pagpapatawad ng Diyos para sa iyo. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbigay linaw sa aming mga puso ngayon. Salamat po sa pagpapala sa amin kung gaano kaseryoso ang kasalanan at kung gaano po kadakila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng krus ni Jesus. Tinatanggap po namin ang iyong kapatawaran at ang regalo ng bagong buhay. Panginoon, tulungan mo po kaming mamuhay ng may kaluguran sa iyong paningin araw-araw. Maraming salamat Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Claim the blessing from the Lord. Click the like button and share this message to your loved ones. Maraming salamat sa pagsama sa ating daily Bible study. And if you want to know Jesus, start reading your Bible and you can follow this channel dahil daily tayong nagbabahagi po ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. Maraming salamat mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. And always remember, this is all for Jesus.